For today's video mga kapares, yung ganitong pusit naman ang lulutuin natin. Yung mga ganitong klase ay medyo makakamura tayo. Kaya uunahin ko na munang linisan yan ng maigi. At nabili ko na nga lang to ng 150. At dahil nakabudget din naman ang mga lulutuin natin sa araw-araw, ay matapos kong malinisan yan, ay syempre hihiwa-hiwain na natin ayon sa gusto natin. At medyo naalisan ko nga ng balat para hindi masyadong malansa. At dyan din yung mga ingredients natin na meron tayong sibuyas, bawang, pati na rin ang luya, at meron tayong siling haba at siling pula. At isunod na rin natin yung ating mga gagamiting panggisa na kapag hiwa na nga tayo dyan ng bawang, kaya sinunod ko naman yung ating sibuyas at pati na rin yung ating luya. At sa pagluluto nga ng pusit ay madalas naman lutuin natin dyan yung adobo, pati na rin yung adobo sa gata. Kaya ito, sinimulan ko ng igisa yung ating mga aromatics. Pinagsama-sama ko na yung bawang, sibuyas, pati na rin ang luya. At pagkatapos lumabas ng aroma ay nilagay ko na nga yung ating pusit. At saka naman natin yung lalagyan ng ating mga panimpla. Naglagay na nga tayo dyan ng suka, pati na rin ang toyo mo. At meron din tayo dyan pamintang duro. At sinamahan ko na rin yan ng dahon ng laurel. Saka naman natin yan tinakpan. At pagkatapos ng ilang minuto ay saka nagtubig na nga yan mga kapares. At naglagay na rin tayo dyan ng ating siling haba, pati na rin ang siling pula. At saka ko na nilagay yung ating kakanggata. At antayin lang natin yan ng ilang minuto mga kapares. Dahil mabilis nga lang yan maluto, ay may goodness. Tignan nyo naman mga kapares. Sigurado, kanin na lang ang kulang. Kaya pang inihintay natin mga kapares, mangantayon. At habang naghahanda naman tayo ng ating pananghalian ay saka naman bumuhos ang malakas na ulan. Kaya naman tamang-tama, ang sarap kumain kapag ganito mga kapares.